Okay, Sir Benjo, magandang tanghali sa'yo. Itong mga nakarang araw, sobrang visible mo no, sa mga radyo at telebisyon. Sobrang popular na si Sir Benjo Basas. Sir Hindi Benjo. naman maliit na bagay. Kabilaan yung mga speaking engagement mo no, sa mga interview. Radio, TV, no, Sir Benjo. Ano masasabi mo rito? Yes sir, pero di tayo nakawala ng oras pumunta sa mga schools. Kasi, Pero lagi kang resource person, no, Sir Benjo. Initiyak natin na yung mga school no, ay napupuntahan para yung actual no, na sitwasyon sa ground ay sigurado tayo. Sir Benjo, balitaan muna natin kasi marami nagtatanong doon sa application natin sa COMELEC as party list. Ano nangyari? Teachers Dignity Coalition, ating guro, yun ba ang official Hindi po, no? I-clarify ko lang, iba yung TDC no, dun sa party list. Ang pangalan ng party list ay ating guro TDC. No? TDC, in this particular case, ay stands for Teachers Dignity Crusade. No? So, hindi ito Teachers Dignity Coalition. Iba. Basta pero TDC lang naman. Pero iba pa rin yung Teachers Dignity Coalition, no? Yes sir, yes sir. Kasi yung Teachers Dignity Coalition is an organization public registered sa SEC. Tapos yung party list naman supposedly ay sa COMELEC siya i-registro. Ano nang update sa COMELEC? Based kailan nyo malalaman na approve kayo or kasama yung party list sa eleksyon? Based sa ating analysis, dapat mga ngayon no? Ngayong mga August yan. Kasi October is filing. Pardon, sir? October is filing, tama? Yeah, October yung filing nung nominees. Diba? Nung nominees. Pero ngayon, kailangan mo lang makalusot ka sa hurdle nung registration. Pag registered tayo, that's the time na hihingian tayo ng COMELEC ng list of nominees. By October. Sir Benjo, marami nagpipray na sana makasama tayo sa midterm election ng 2025, yung ating party list, Sir Benjo. Yes sir. No? Salamat. No? At yan din naman yung pinagdarasal ng marami sa ating mga kasapit supporters. No? Kasi nakikita naman nila na worthy naman yung ating group, no? Yung TDC/ating guro. No? At yung lahat ng ating mga kaalyadong organization, may samahan ng mga principals, ng mga non-teaching employees, na kaalyado tayo dito. At alam naman ng mga guro natin sa public school kung sino talaga yung nakikibaka sa karapatan, benepisyo ng ating guro, Sir Benjo. Yes sir, no? Kasama naman tayo dyan sa mga yan. No? Nasa unahan naman tayo ng laban parati. At 30,000 na, Sir Benjo, yung ating subscribers actually, no? Talaga? Times 2, times 3, pati pamilya nila, Sir Benjo, ano? Sana yung at susuportan itong ating subscribers dito sa YouTube channel. Yes, Sir Bong, sana maging suportahan nila tayo doon sa ating mga laban. Isa lang naman ito, yung electoral na usapin, yung pagtakbo, isa lang yan. Pero malaking napakalaking gain at pero malaking advantage ito sa advantage kung teachers, tayo dyan pag nagkaroon tayo ng representative sa Congress. Tama po. Na isang Sir Benjo Basas. Di pa tayo sigurado ron, pero yun naman yung pag-pray natin, Sir Benjo, ano? Okay. Sir Benjo, nakwento mo the other day, umattend ka o na-invite ka sa meeting ng Congress, tama ba? Ano ba ang pinag-usapan doon, Sir Benjo? Actually, Monday, no? Monday is the first day of classes, no? Nandyan tayo sa Congress. No? Parang naging urgent yung meeting niyo. Yes, sir. No? Kasi ang pag-uusapan, merong resolution na pinail si Chairman, no? Representative Romulo, no? Ng Basic Education Committee. No, at saka si Congressman Kiko Benitez. Maalala mo si Kiko Benitez, ito sa mga lumutang na pangalan sa DepEd. Oo nga. Ang pinail nila ay suspension, no, ng regular academic program, no? At in lieu of this regular academic program, linawin natin, Sir Benjo, hindi niya sinususpend yung matatag curriculum. Well, kasama yon, syempre, no? Okay. Kasama yon, no? Lalabas ganun siya, no? That would be the effect, no? Kasi suspension ng regular academic program, ibig sabihin, yung regular natin na pag-aaral, no, ay suspended. Paano yun, Sir Benjo? Walang F2F? Hindi pa natin yun hindi pa yun napag-usapan, no? Kasi maraming tanong eh. In fact, I'm sorry, I forgot, no, yung pangalan ng isang congressman taga Visayas din, na nagtanong, di ba?
which the question is full of wisdom, no? At kailangan din nating malaman. Pagpasok ba nito kasi in lieu of that regular academic program, magkakaroon tayo no parang learning recovery no program no ng 8 to 12 months. Just imagine 8 to 12 months is 3 months of school school days, di ba? 3 months yan ano ng buong school year. Ang school year natin ngayon 9 months lang eh. Di ba? Ganun ba 'yon? Kaya yun yung mga question ano, pero so far hindi pa naman umabot doon yung discussion ano, basta nagkakasundo naman yung lahat that we really need no this learning recovery program no. Kasi meron tayong Catch Up Fridays. Yes. Meron tayong National Learning Camp no at itong dalawang to no have proven to be ineffective no in addressing no the learning gaps no ng ating mga bata no. Meron din tayong National Learning Recovery Program no na ni-launch noong 2023 under VP Inday Sara. Kaya nga pumapasok ngayon yung National Mathematics Program, di ba? Yung National Reading Program. Makikita mo, Sir Bong, yung dalawang yan, dyan din yung umiinit ang ulo ng mga teacher dahil doon sa matatag, di ba? Ipinasok yan no, dito sa matatag. Parang sa grammar, redundant. Tama ba ako? Exactly. No? Kasi, aside from being additional burden ano, ng working hours sa ating mga teacher, no, hindi natin alam kung paano nito ituturo. Kasi less than 1 weekend, no, nung pinag-usapan yung matatag, di ba, nagkaroon tayo ng school-based training of teachers. Pero, na-hamper no, nung bagyo. Di ba? So, sa sinasabi mo, Sir Benjo, dahil yan sa implementation ng matatag curriculum, kaya nagkaroon ng idea itong Congress? I don't think so. Parang whichever no the curriculum may be, no may ganung idea no yung ating ilan sa mga mambabatas kasi kailangan nilang one glaring comment no, from Rep Romulo no is ang akala namin binawasan ninyo yung subjects bakit dinagdagan which is entirely true, 'di ba? Kasi gusto nga natin, 'di ba, ang isang pinagyayabang nitong matatag no, ang sinasabi niyan reduction of subjects, 'di ba? Kaya nga tinanggal natin yung mother tongue, 'di ba? And then eventually meron ka palang mathematics program, meron kang reading program, 'di ba? Natiwalay no doon sa regular subjects, no. So etong pinag-uusapan natin na to, Sir Bong, I'm sorry no, even during the hearing, no, wala pa talaga itong detalye kung paano gagawin. On the side, nag-uusap kami ni Yusek Gonong. Of course, this is her concern, no, being the Undersecretary for Curriculum and Teaching. No? Kahit siya, sabi niya, ma'am, paano natin gagawin yan? No? Well, sabi niya, if there would be policy, no, at we are compelled no, to do that, gagawa natin ng paraan. No, Sir Benjo, di ba parang moot and academic na? Kasi nakapagsimula na tayo, implemented na, no? Marami na tayong na-invest dito. That's another. Marami ng resources na inalaan para dito sa curriculum na to. Well, I think that's another factor no to be considered no kasi pwede naman talaga itong recovery program na sinasabi ng Kongreso kung hindi pa nagbubukas yung klase, di ba? Pero ngayong nagbukas na yung klase, di ba? Ano gagawin na? Interaction yan. No, instead of intervention, baka maging interruption no? Doon sa continuity ng ating education service. No? But it remains to be seen. Ayoko naman na Sir Bong no? Kasi baka compromise yung ating pagkatuto ng ating mga learners kung I think that idea of course no that idea of course crosses the mind no, of our legislators no. And of course, the Department of Education being the primary implementing agency no, for this intervention no, ng gobyerno. Sir Benjo, pinag-uusapan pa lang naman yan. Wala pang final. Yes, sir. Sabi mo nga, no, ikaw nga mismo nagsabi, based on your assessment, di ba, baka moot and academic, no? Kasi nagsimula na tayo. Baka lang ang mangyayari dito ay magkaroon ng separate program. Di ba? Separate program, no, vis-a-vis no, the regular program natin. At sa tingin ko, yun yung wise din no, na gawin ngayon. No? Hindi yung kagaya ng Catch Up Fridays na ititigil mo yung... Parang ito ngayon, Sir Bong, no? Kung naalala mo, sabi ko sa'yo, di ba? Ito yung parang Catch Up Fridays no? Na ginawa no? Sa buong bansa at gagawin ano, ng
8 to 12 weeks. Di ba? Parang yun basically yung Catch Up Fridays, eh, di ba? I-specialize ka ng mga klase, di ba? So, medyo medyo kailangan talaga itong pag-isipan ng gusto. Okay. Sir Benjo, siguro okay na muna itong topic natin ngayon, ano? At magkakaroon tayo ng ibang topic para at least marami tayong mapag-usapan sa ating mga guro. Okay lang ba? Sa pagpapaunlak mo sa akin ng... Basta pupunta ako dito, mag-ano tayo, vlog tayo. Maraming salamat, Sir Benjo, sa discussion natin ngayon para sa umagang ito, ano? Thank you. Yes, sir.